So, good morning. This is Engineer Joshua Jan Julio. So, yung discussion ko ay yung second session ng ating strength of materials. So, I mean yung structural engineering and construction. Yung second session natin, yung subject is the strength of materials. So, purely strength of materials lang yung i-discuss ko sa discussion na to. So, meron ulit tayong 30 items na summarized topics ng strength of materials. So, sige, umpisaan ko na. So, CE-Board May 2014. So, first situation, a rigid bar AB. Ito, rigid bar AB. Ito yung point A, ito yung point B. So, analyze natin, no? Is hinge at A. So, ito daw, yung part na yan is hinge. Ayan. So, N is supported by a rod at C. Is pin connected at D. Ibig sabihin itong connection dito is pin. Ayan. As shown. So, neglecting deflection of the bar due to bending. So, use E equals to 50 gigapascal. So, question number 1. If the displacement of the loaded end B of bar is 3 mm, so determine the weight W. So, ano yung dapat yung weight na W para magbigay siya ng deflection sa ating end na 3 mm. So, paano ba magbe-behave ang deflection sa beam na to, sa AB? Sabi kasi, neglecting deflection of the bar due to bending. So, di ba nagde-deflect yung bar natin or yung beam natin due to bending? Pero since hindi natin kino-consider yung bending sa deflection, so purely actually loaded displacement lang yung mangyayari dito. So, consider natin yung FBD or free body diagram ng ating figure. Ayan. Kunwari ito yung bar AB. Tapos mag-deflect daw yung end dahil sa weight W ng 3 mm. Ayan. Mag-deflect siya ng 3 mm. So, ayan, nalagyan ko ng line dito. Meron tayong 3 mm. Ayan, 3 mm deflection sa dulo. Dahil sa weight W na yun. So, dito naman, pagdating dito, syempre alamin natin yung deflection dito. Tatawagin natin tong deflection at D. Ayan, deflection at D, no? So, alamin natin kung gaano ka taas ang deflection dyan. Since 2 meters to, ito naman ay 1 meter. So, yung kabuuan niyan magiging 3 meters, no? Kasi 2 plus 1 is 3. Alam naman natin yan, no? Basic. Ayan. So, kung ganyan yan, gagamit tayo ng ratio and proportion or similar triangle. So, I believe, no? Marunong na kayo mag-ratio and proportion. So, 3 meters with respect to 3 mm equals 2 meters delta or sigma delta D. So, 2 meters over delta D. So, using cross multiply ko dyan, no? 3 delta D equals 2 times 3. So, yung delta D ko, maka-cancel tong 3. So, 2 mm yung deflection dyan sa point D. Ibig sabihin na itong tali na to, nag-deflect siya ng 2 mm or nagkaroon siya ng deformation na 2 mm. Ano yung value ng W para mag-deflect yan ng 2 mm? Di ba meron tayong
formula for deflection or deformation. The formula natin for deformation is PL over AE. Ayan. So, kailangan natin malaman yung P. Pag nalaman natin yung P, ma-solve na natin yung weight W. So, bago natin i-solve yung P, gawin natin siyang in terms of W. So, mag-moment ako sa point A para makuha ko yung force ni CD in terms of W. So, summation moment at point A equals 0. So, 3 meters W is equal W pala, sorry. So, 3W is equal to 2 times 2. Moment arm niya 2. Tapos 2 or PCD. PCD times 2. Ayan. So, ito yung force niya, no? Tapos, na-tension siya itong part na to. Kaya, pataas yung moment or force ni CD kasi na-tension siya. Is dala-dala niya itong bar tsaka yung W. So regardless, no, yung weight ni bar AB. So tingnan natin yung PCD in terms of W. So PCD natin is 3W over 2. Ayan. So kung ganyan yan, papalitan natin to ng 3W over 2 yung P. Tapos dito naman sa deformation is 2mm. So making ano siya? 2 is equal to 3W over 2. Length. Anong length ng bar natin? Original length. Or yung lubed na CD. So 2 meters, di ba, nakalagay sa figure. So 2000 mm. Kasi naka-mm tayo dito. So, yung P natin, no, Newton. Naka-Newton siya. So, para di tayo malito, lagay ko yung unit. So, Newton, 2000 mm. Area natin, yung cross-section. So, 36 mm yung diameter ng lubed. So, pi, yung area natin is pi d squared over 4. Yung modulus of elasticity, so yung result nito, no, maging mm squared. Ayan. So, yung modulus of elasticity is 250 GPa. Ano ba yung GPa? Diba 1,000 MPa yon. Ibig sabihin 250,000 Newton per mm squared. Take note, no, yung megapascal is equal to Newton per millimeter squared. Yan. So, pag ganyan, cancel to, cancel. Cancel din to, tapos maka-cancel din to. Matitira na lang is mm, which is ito, 2mm. So, yan na, para di tayo malito. So, yung value ng W natin, ma-solve na natin. Ilan yan? So, mangyayari dito, no? 2 times pi 36 squared divide 4, no? So, times ko yan ng 250,000. Ayan. At times ko ulit ng 2. I-divide ko ng 3 times 2,000. So, ganun lang mag-algebra sa isip. So, 169,646 Newton. Yung W natin is 169,646 Newton. Or approximately 170 kilonewton. Kasi i-divide mo to ng 1,000 para maging kilonewton, ano?
So, 169.6. So, since pinakamalapit letter C ang ating sagot. Susunod, determine the stress. Determine the stress MPa in strat DC. Nasaan yung strat DC? Di ba ito yon? So, isolve daw natin yung stress in terms of Newton per millimeter squared or megapascal. So, alam naman natin, di ba? Stress is equals to, ito letter A na sagot natin, di ba? Or number 1. Ito yung number 2. Stress equals P over A. Yung P natin, di ba ito? 169,646. Over yung area natin. Pi 36 squared over 4. Ayan. So, masolve na natin. Times 1,000 ko ulit. Parang binalik ko lang sa dati, no? So, divide natin ng area. Answer over pi 36 squared over 2 or over 4. So, 166.67. So, ba't ganun na? So, yung pinagagamitin natin, hindi pala dapat ito kasi W to. So, di ba yung PCD natin is 3W over 2? So, gagawin natin itong 3W over 2. Ito, 169,646. So, multiply ko to ng 3 over 2. Itong numerator natin. Or, multiply ko na lang ng 1.5. Ayan. So, burin ko yung sagot natin. So, yung sagot natin dito, multiply ko siya ng 1.5. Sagot is 250 megapascal. So, ayan na. 250 megapascal. So, yung sagot natin, no, is letter B. Yan. So, susunod, calculate the bolt stress at A if its diameter is 20 mm. Tignan natin, no, kung depende kasi sa choices kung consider natin single shear or double shear. So, I think consider ko yung single shear. Kasi pag nag-fail yung bolt natin, di ba? Sa isang point lang siya nag-fail. Di mo kasi pwedeng for example, ito yung tornilyo or bolt. Ayan, yan yung bolt natin, no? Kung yan yung bolt natin, naka-attach dyan yung bar. Ayan. So, naka-attach dyan yung bar, no? So, kung nag-exceed yung tension force dito, sa isang point lang may sira, diba? Hindi naman siya may sira dito, at the same time may sira dito. So, I think sa isang point lang siya may sira, kaya i-consider ko is single shear muna. So, try natin single shear yung pagkakasira sa kanya, no? Liitan ko lang, no? Para lakayan ko yung paper ko. Ayan. Para meron tayong pang number 3. Ayan, zoom in. Sa number 3 na tayo. So, number 3. So, mag-induce yan ng shear stress. So, kung meron tayong shear stress, kailangan natin yung force dito. Pataas to, pababa to. So, magkakaroon tayo ng shear stress dito. Na reaction sa A. Meron tayong shear dyan, no? So, yung shear natin dyan, summation of forces vertical equals 0. So, para ma-solve natin yung RA, summation of forces vertical equals 0. Ayan, no? RA natin,
plus W, RA plus W equals PCD. Equal yan sa ano, diba? 1.5 W or 3 over 2 W. 3 W over 2, no? So, yung gagawin ko dito, RA is equal to ano ba? So, meron akong W, diba? So, 3W over 2 minus W is equal to W over 2. So, 3 halves minus 1 equals 1 half, diba? So, yung sagot ko dito na RA na W, kakalahatiin ko lang to. Ibig sabihin kalahati ng weight W yung dala-dala na shear force sa point A. Ibig sabihin yung reaction natin sa A magiging ano yan? Yung shear force natin sa A or yung reaction natin sa A, 169,646 divide 2. So, 169,646 divide 2. Yung sagot dyan is 169,646 divide 2. 84823 Newton. 84823 Newton. Ayan. So, ano ba yung property ng bolt na nakalagay sa kanya? Ayan, no? Bigyan natin, no? Ayan. Its diameter is 20 mm. Binigay yung diameter ng bolt. So isa lang naman siya, diba? Itong bolt na to. Isa lang na bolt yan, diba? So, kung isa lang yan, isang area lang yung consider natin. So, shear stress equals P over A. P natin is 84,823 over area. Pi 20 squared over 4. So, 20 mm, no? Yung bolt. So, yung sagot dito, 23 pala, sorry. 84823. So, 23, no? Pinapaka-detail ko yung discussion ko para humaba tayo. Since 30 items lang tayo, composed of 3 hours yung session. 84823 divide natin sa area ng bolt. Pi 20 squared divide 4. So 269.99. 269.99 or approximately 270 megapascal. Ayan, no? So yung sagot ko dito is letter B. So, hindi ko siya consider as double shear kasi once na in-applyan mo ng load yung bolt, mag-fail siya sa isang point. So, dito lang sa point. So, kahit saan sa point na yan, mag-fail. Kasi yung buong section ng bolt natin, naka-experience yan ng isang shear force all throughout its entire length. Ayan. So, sige, next problem tayo, no? So, ito yung board exam noong 2014. Mga panahong 1 to 100 pa yung board exam. So, next na tayo, no? So, ito yung moving loads. So, a truck and trailer combination crossing a 12 meter span. So, ito yung span na dadaanan ng truck trailer. So, meron daw siyang 12 meter span. Yan. So, 12 meter. Gitna ko lang, meron siyang 12 meter span. Has axle loads of 10 kN, 20 kN, and
30 kilonewton separated by a distance of 3 meter and 5 meters respectively. So, meron tayong 10 kilonewton. Ayan, 10 kilonewton, 20 kilonewton, and 30 kilonewton. Ayan. So, may distance daw yan na itong distance na to ay 3 meters. Ito naman distance na to ay 5 meters. So, ito yung 10 kilonewton, 20 kilonewton, and 30 kilonewton. So, unang tanong, which of the following gives the distance of the resultant from the 10 kilonewton load? So, mag-denote ako ng X para sa ating resultant force. Ayan. So, ilalagay ko yung resultant force natin somewhere here. So, for example, ito yung ating resultant force. Ayan. Resultant force yan, yung total force niya is yung summation ng tatlong force na to. Ibig sabihin, 30 plus 20 plus 10. So, 60 kilonewton, diba? Yung resultant force natin. Ayan. Balik ako sa block, no? Denote ko to as X. Ayan. So, ayan. Ito yung X natin, no? So, kung ganyan, 60 times X, mag-moment ako sa 10 kilonewton load. So, 60 times X is equal to 20 times 3 plus 30 times 8. Ayan. Para nag-moment lang ako dito sa load na 10 kilonewton. So, yung X ko, makakuha ko kagad yan. So, makakuha ko na siya. Exit yata yung calcu ko, no? 20 times 3 plus 30 times 8 divided by 60. So, 5 meters from 10 kilonewton load. So, the answer is letter D. Ayan. Susunod, which of the following gives the maximum moment of the beam? So, ano ba yung maximum moment? Paano nag-occur yung maximum moment? So, yung maximum moment natin, nag-occur siya kapag pinlace natin yung resultant sa pinakamabigat na load. Yung midspan ng ating girder, i-place natin sa gitna ng resultant and 30 kilonewton load. So, i-place natin yung midspan dito. So, sige, lagay natin. Suppose this is the midspan ng ating bridge. So, dito yung ating 30 kilonewton. Di ba 5 meters to? So, may natira tayong 3 meters dito sa dulo. Kung 3 meters yan, yung kalahati niyan is 1.5. Ibig sabihin, 1.5 dito. Dito nag-ako yung resultant. Dito nag-ako yung resultant natin sa 1.5 distance from the midspan ng ating girder. Susunod, yung ating 30 kilonewton load. Ayan, nandyan nag-ako yung 30 kilonewton load. Tapos yung 20 kilonewton. Tapos yung 10 kilonewton. Ayan. So, lagyan ko ng distance lahat, no? At yung center line natin. Center line. Ayan.
Ito is 1.5, 1.5, 2 meters, 3 meters. So, ilan na natira? 1.3, 5, 6.5. Kung titignan natin, lumagpas. Ibig sabihin, nalaglag yung 10 kilonewton sa labas. So, ibig sabihin, tatanggalin natin itong 10 kilonewton. I-remove natin to, yung part na to. Ibig sabihin, mag-occur yung maximum moment kapag yung dalawang load lang yung ating nilagay sa beam. Ayan. Ito lang. Yun yung lalagay natin. Ay, mabura nung iba. Ayan. So, yung natira dito, 2, 3.5. So, may 2.5 pa tayo. Ayan. So, meron pa tayong 2.5 na natira dito. Tapos, 6 minus 1.5 is 4.5. May natira pa tayong 4.5 dito. So, kung ganyan yan, hanapin natin yung maximum moment. So, saan ba nag-occur yung maximum moment? So, try natin. Kunin yung reaction, no? Let's say this is the point A, ito yung point B. So, ito yung AV. Ito rin yung BV. Kunin natin yung BV. So, 12 BV equals 2.5. Ito yung 20, no? Ito yung 30 kilonewton. So, 2.5 times 20 plus ilan? 6 plus 1.5, 7.5 times 30. So, yung B vertical natin, ma-solve natin. 2.5 times 20 plus 7.5 times 30. So, divide natin yan ng 12. Yan. So, yung reaction dun is 22.917. 22.917 kilonewton. So, since 60 yung resultant natin, masolve natin ng AV. So, 60 minus ano lang yan? 22.917. So, take note, no? Resultant minus yung B vertical. So, 60 minus answer. So, sagot dyan is 37.083. 37.083. So, sabi nila, nag-occur na yung maximum moment kapag 0 yung shear. So, imagine natin yung shear diagram, no? Tumaas ng 37.083. Umandar, bumaba ng 20. Hindi pa nag-0. Umandar, tapos bumaba ng 30. Ibig sabihin, dito nag-0 yung shear niya sa load na 30 kilonewton. Ibig sabihin, dyan ako magmo-moment. So, maximum moment is equal to BV 22.917 times 4.5. 22.917 times 4.5. 22.917, no? Times 4.5. 103 point. So, try kong 66 na marami, no? Para sakto yung value. So, yung sagot natin is 103.125 kilonewton meter. So, wala sa choices yung sagot, no? So, wait lang, no? Diba, since lumabas na yung 10 kilonewton,
Yung resultant natin magiging ano na lang siya, 50. Kasi 30 plus 20 is 50. So, 50 na lang to. Ibig sabihin, 50 lang din to. Ayan. So, 50 to, no? 50. So, kulay black na. 50 minus 22.917. 50 minus answer. 53. 22.917. So, 27.083. Ayan, 27.083, no? So, ano pala mangyayari kapag lumabas na yung isang 10 kilonewton? Ibig sabihin, magbabago yung location ng resultant. So, ulitin ulit natin yung pinagagawa natin. So, burahin natin to. Ayan, no? Binura ko. So, burahin ko yan. Burahin ko to. Tapos, burahin ko din ulit to. Magbabago yung location ng ating resultant. So, burahin natin ng mga distance natin, no? Mga distances, so burahin natin. Ibig sabihin mag-occur yung moment natin. Ayan. Kapag dalawang load lang yung nakalagay. Yung 20 tsaka 30, no? So, burahin ko din to. Itong 2 meters na to. So, i-solve natin yung resultant. So, di ba meron tayong distance dito na 5 meters. Ito, 5 meters to, di ba? Ayan, 5 meters yan. So, mag-solve tayo ng bagong value ng x dito. So, 50x equal to 30 times 5. So, yung value ng x ko ay 30 times 5 divide 50. 30 times 5 divided by 50. So, 3 meters. Kung 3 meters yan, ito, ibig sabihin, kung 5 to, may tira dito, 2 meters. So, kung 2 meters, tiga 1 meter siya. Ayan, 1 meter dito, 1 meter din doon. Ito, sukat na to, magbabago na. Magiging 5 meters na siya. Ayan, 5 meters. Ito din, 6 minus 3 minus 1, 2 meters na lang natira sa dulo. Ayan. So, x natin 3 meters. So, solve natin yung b vertical. So, b vertical is equal to summation of moment at a. Summation of moment at a ako equals 0. So, b vertical ko, 12 b vertical is equal to 50 times 5. Ito yung lang resultant yung gagamitin ko, no? So, b vertical ko, 50 times 5 divide 12. So, 20.83 kilonewton. So, kung ganyan, b vertical ko, ganyan, no? So, ma-solve ko na yung maximum moment. So, saan mag-occur yung maximum moment? So, AV, tingnan muna natin yung AV. AV natin is 50 minus 20.83. 50 minus answer. So, 29.167. 29.167. So, sabi nila, nag-occur yung maximum moment kapag 0 yung shear. So, nandun yung maximum moment. So, nasan yung 0 shear?
Tingnan natin. So, imagine natin, tumaas to ng 29.167. Umandar, tapos bumaba ng 20 kilonewton. So, yung natira sa kanya, 9.167. Umandar ulit, tapos bumaba ng 30. Ibig sabihin, naging negative na yung value dito. Ibig sabihin, nag-occur yung maximum, yung zero share sa point na 30 kilonewton load. So, ma-solve ko na yung maximum moment, BV times 5. So, Mmax ko, kilonewton to, no? Moment max is equal to 20.83 times 5. Yan, times 5. Minus 50 times negative 1. Yan, 20.83 times 5. So, yung sagot ko is 104.167 kilonewton meter. Yun, tumama din. 104.167 kilonewton meter. So, yung sagot ko, letter B. Susunod, which of the following gives the maximum shear developed in the span? So, para mag-occur yung maximum shear, kailangan kong i-place yung load or yung pinakamalaking load dun sa dulo ng support. Kapantay siya ng support, no? So, gagawa ulit ako ng span para sa maximum shear natin, ano? Brain ko lang to. Ayan. So, ito yung span natin na 12 meters. So, i-place ko yung load natin dyan. May 30. Meron tayong 20. Meron din tayong 10 kilonewton. So, siyempre meron niyang reaction. So, 5 meters pa din to. Ito is 3 meters. So 8 meters ang kabuuan niyan. 12 minus 8. May natira pang 4 meters dito. Tama, no? 12 minus 8 is 4. So, 12 meters tayong kabuuan. So, saan mag-occur yung maximum shear? Solve muna natin yung reactions. So, ito B. Summation of forces or moment at A equals 0. So, BV times 12 equals 10 times 4 plus 7 times 20 plus 30 times ilan? 12. So, BB ko, BB, hi BB, sana all BB. So, 10 times 4 plus 7 times 20 plus 30 times 12. So, divide ko siya ng 12. So, 45 kilonewton yung value nung at aking vertical load. Yan, 45 kilonewton. So, yung natira dito, 60 minus 45. So, 15 kilonewton. So, yung AB ko, 60 minus 45 is 15 kilonewton. So, nag-sum of forces vertical lang ako, no? Ayan. So, imagine na natin yung shear, yung maximum shear. So, 15 tumaas, bumaba ng 10, bumaba ng 20, bumaba ng 30. And 15, bumaba ng 10, positive 5 pa din. Bumaba ng 20, negative 15, bumaba ng 30, negative 45. So, negative 15 yung maximum shear.
Ayan. So, bakit negative 15? Kasi, kung negative 15 dito, bumaba ka ng 30. Negative 45, bumalik lang ng 45. So, maximum shear ko is, negative 15. So, ito na pala yung maximum shear natin. Itong 45 kilonewton. Kasi, kahit 1 point lang yan, ibig sabihin, nandito yung pinaka-critical point, nasa support. Ibig sabihin, dyan siya mag-fail. Kaya, kailangan natin siyang i-design ng 45 kilonewton. Since, yan yung shear natin sa mismong support. Kung i-drawing kasi natin yung shear diagram niyan, ayan. Litan ko na para maintindihan nyo. Ayan. Tumaas siya na 15. Umandar. Tapos bumaba ng 10. 15. Ito 5. Umandar siya. Tapos bumaba ng 20. 5 pa din to. Bumaba ng 20. Naging negative 15, no? Umandar siya. Tapos bumaba ng 30. Sa mismong support, no? Bumaba siya ng 30. Tapos tumaas siya ng 45. Ayan. Ibig sabihin, sa mismong support, yung shear na na-develop sa kanya is 45 kilonewton. Itong line na to. Kahit line lang yan, may shear pa din dyan. Yan pa rin yung value ng shear sa support natin. Kaya kailangan mo siyang i-design ng shear at negative 45 kilonewton. Kasi pag dinesign mo siya ng 15 kilonewton yan lang, mag-fail siya sa support. Dahil meron tong shear na 45 kilonewton. So, next na tayo, no? So, sige, next tayo. Situation number 3. So, I think past birth din siya. November 2011 and November 2013. So, lumabas na ng board exam nung time na yon. So, situation 3, a square hollow steel strut. So, hindi binigay yung value ng dimension ng square. Basta sinabi lang sa kanya is square. Meron daw siyang wall thickness na 10 mm. Ibig sabihin yung wall thickness ito is 10 mm. So, nipisan ko lang, no? 10 mm. Ito din is 10 mm. Ayan. Yung kanyang wall thickness. So, ba't lumaki? Ayan. So, liitan ko lang, no? Ayan. So, pin connected to 2 gusset plates. So, ito yung gusset plates yung nasa gilid niya. Ayan. Ito yung gusset plate niya. So, having a thickness na 12 mm. So, mali yung drawing ko, no? So, ang galagay ako ng gusset plate. So, i-move ko to, yung part na to. Lalagyan ko siya ng 12 mm gusset plate. Ayan. Meron yung 12 mm gusset plate. So, sa gilid lang siya, nag-o-occur yung dalawang gusset plate. Ayan. So, may gusset plate dito sa una. Meron ding gusset plate dito sa kabila. Let's see, nandito yung gusset plate natin, no? Ayan. So, nandyan yung ating gusset plate. Ayan. So, imagine niyo na lang yun ang gusset plate na. So, yung gusset plate na yan, ito yan. Ito yung part na yan. So, which are welded to the base plate.
So, winelding daw yung dalawang gasket plate na yan dito sa base plate na to. So, naka-welding dito, naka-welding. Yung buong yan, winelding. Sa base plate having a thickness of 12 mm. So, ito na nga binigay ng figure. Yung thickness niya, 12 mm. And fastened to a concrete base. So, tinornilyo sa concrete base by apat na 16 mm na anchor bolts. So, ibig sabihin, diameter of pin is 16 mm. So, itong mga to, tig 16 mm itong mga tornilyo na to, yung apat na naka-attach sa base plate. So, diameter of pin 16 mm, compressive load P is 48 kN. So, ito yung compressive load, 48 kN. Tapos, 30 degrees daw siya with the horizontal. So, calculate the bearing stress between the strut and the pin. So, ito yung pin. So, 16 mm yung pin daw eh. So, bakit kaya 12? Ito yung ating gasket plate and 12. Ayan, ito yung 12. Yan yung tunay na 12. Pero yung diameter daw ng pin, 16. Itong pin daw na to, 16 mm. Ibig sabihin, yung sukat nito, 16. Ito, 10. Ito din, 10. So, yung bearing stress natin, di ba? Makuha natin ng bearing stress. Medyo ano lang, no? Medyo sensitive yung ating drawing table. Drawing tablet. So, yung bearing stress niyan, itong area na nakadikit. 10 times 16 na dalawa. 10 times 16 na dalawa. Ayan. Ito yung area yung kakonsider natin for bearing stress. Ayan. For bearing stress, calculate daw yung bearing stress sa pin. So, diretso naman yung load application. So, 48 kN gagamitin natin. Or 48,000 Newton. So, yung load natin, ma-solve natin yung stress. So, bearing stress sa strut is equal to 48,000 over yung dalawang area natin times 16. Dalawang 10 times 16 mm. Ayan, no? So, 48,000 divided by 2 times 10 times 16. So, 150 megapascal. Yung sagot natin is letter B. Susunod, calculate the shear stress in the pin. So, ano yung shear stress natin sa pin? So, kapag ganyan, maka-experience tayo ng double shear. Ibig sabihin, may sira siya sa part na to and sa part na to. So, ibig sabihin, yung area yung consider natin yung dalawang bilog. So, bilog to. Ito yung section ng bolt natin, no? Tandaan natin. Ito yung section ng bilog or ng bolt. Yan. Yan ang section ng ating bolt. So, 16 mm diameter daw yung pin or yung bolt. 16. So, double shear may experience ng ating strut or ng ating pin. So, sa part na yan, may sira siya. So, shear stress. So, take note, 48,000 pa din ang gagamitin ko na load. Kasi dahil sa load na yan, mag-occur yung maximum shear stress. Ayan. So, 48,000 over dalawang pi 16 squared over 4. So, cancel, dalawa na lang. So, ayan. 48,000 divide natin yan sa pi
16 squared divide 2. So, 119.36. Parang malapit dun, no, sa 120. Di natin alam kung anong pipiliin natin, B ba or D. So, I think mas likely D ang pipiliin natin. So, yung sagot ko is nagkamali ako ng choices na ginawa 119.36. 119.36 megapascal. Yung sagot ko dyan, letter D. Ayan. 0.37. Ayan. So, ayusin ko yung handwritten ko. Kahit pangat talaga yung handwritten. So, 37. Ayan, 37 megapascal. Sa sunod natin, calculate the shear stress in the anchor bolt. So, ma-solve natin yung shear stress. So, solve lang natin yung horizontal component ng load na to. So, yung horizontal component niyan, nag-aakyan dito. Yan, parallel sa base plate. Ayan. So, 48 cosine 30 lang yan. So, 48 divide 2 times square root of 3. Similar triangle, no? Special triangle. 48 divide 2 answer times square root of 3. So, 24 square root of 3 kilonewton yung load nyan. Kasi meron tayong slope na kapag 30 degrees, di ba yung slope natin? 1, 2, square root of 3. Ayan. Kaya nakuha ko yung 24 square root of 3. Ginamit ko lang yung slope niya. So, kung ganyan yan, masolve natin yung shear stress sa anchor bolt. So, sabi dyan, 16 mm diameter. So, shear stress natin, ito yung number 8, no? Tapos ito yung number 7. Number 7, number 8. So, dito na lang yung number 9. Sa number 9 ko, shear stress ng anchor bolt is equal to 24 square root of 3 times 1,000 para maging newton over pa yung diameter ng bolt or ng anchor bolt is 16. Apat na 16 pi 16 squared over 4. So, makancel yung 4. So, pi 16 squared na lang. Sagot dyan, answer times 1,000 divided by pi 16 squared. Ayan. So, yung sagot ko dyan is letter A, 51.69 megapascal. Ayan. So, sagot is letter A.